Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Alam nyo ba guys, according kay PH Malaya, Philippines Coast Guard upgrade for 40 fast patrol boats on the way. Wow! Sa mga galing tumato. Wala akong idea. Parang ngayon ko lang narinig to. So, hindi ka pa napapanood ng video na to. So, tara. Panoorin na natin kung anong to 40 fastboat na to para sa ating PCG. Let's go! Welcome back to our channel. Welcome back. Today, we're diving into a significant development for the Philippine Coast Guard that could transform the nation's maritime security and law enforcement capabilities. Okay. The National Economic and Development Authority, or NADA, has finally approved the long-awaited acquisition of 40 fast patrol crafts for the Philippine Coast Guard. This Wow! Approved na. So, budget na lang ang hihintayin natin mga idolo. Approve eh. Talagang babudgetan na lang to. And then mag-acquire na tayo ng ganito. Sa kaya mga gagaling itong mga barkong ito. Tingnan natin. project, valued at approximately 25.8 billion pesos, will be funded by an Official Development Assistance (ODA) grant from the French government. French government. Kasi kumuha na rin tayo ng big ship natin na Gabriel Silang ba yun, if I'm not mistaken. Na Philippine Coast Guard ship din natin yung 80 meters. 83 meters ba yung 8301 natin na Coast Guard natin. So, galing din sa France. So, okay din ang France, ha? Talagang isa lang na sumusuporta din talaga sa atin na napapalakas pa yung ating PCG, di ba? Yeah. Sobrang lupit din talaga ng mga kalyado din natin. Talagang wala silang sawa na sumuporta sa atin. Diba? Hindi naman fully paid. Eh. Kumbaga, yun nga, with assistance of ng France, di ba? Para yun, ma-acquire natin itong 40 fast boat na to. O fast patrol boat na to para sa ating PCG. Malupit. Several years now, France and the Philippines have been discussing this major project. French shipbuilder OCEA is expected to be awarded the contract, given their expertise and history of building fast patrol vessels. So 24, ibig sabihin 24 meters ang barko na to. OCEA's involvement also aligns with its pending investment pledge to establish a shipbuilding facility in the Philippines, a move that could further boost local shipbuilding and the country's defense industry. OCEA's involvement also aligns with its pending investment pledge to establish a shipbuilding facility in the Philippines, a move that could further boost local... Wow! So may plano silang magtayo ng shipbuilding dito, shipbuilder sa Pilipinas. OCEA galing France. Wow, lupit ha. At least talagang yung mga yung company sa abroad gusto magtayo ng shipbuilder dito sa Pilipinas, di ba? Marami na rin Hindi ko lang matandaan kung sino-sino ang may gusto na magtayo ng shipbuilding dito sa ating bansa. Di ba? Kaya malupit siya o malupit. At least kung kahit na foreign foreign company, mga Pilipino naman ang gagawa niyan. May mga siyempre, hindi naman lahat isa foreigner ang empleyado. May mga local din dyan. So, makikinabang din tayo dyan kasi i-employ nila yung mga Pilipino locally, di ba? So, magkakaidea na rin ng mga local natin, people natin kung paano gumawa ng ganitong barko. Kaya ang win-to-win situation din sa atin yan. Sana nga mangyari yan na sila dito, magtayo sila ng company dito for shipbuilding. Yes. Ayos.
local shipbuilding and the country's defense industry. According to the agreement, 20 of the patrol boats will be constructed in OCEA's shipyard in France, while the remaining 20 will be built locally in the Philippines. This Yun ang malupit. Mga ganyan dapat nating ina-acquire talaga. Diba? So, 2020, so 40 nga talaga. 20 dun sa France, 20 dito sa Pilipinas. Diba? So, parang may ano na rin yan, technology transfer na rin yan. Diba? Malupit. So, kahit nakagawa na tayo nga, yung Acero class natin, yung panguli, tayo nang gumawa, wala pa rin. Talagang kailangan pa na rin natin talagang mag-acquire sa ibang bansa. Pero yun nga, ang kinagandahan naman din doon, yung kalahati ng in-acquire natin, dito gagawin din sa Pilipinas. Kaya yun, nalalapit na talaga na tayo na mismo ang gagawa na sarili natin mga barko na kailangan natin na kailangan ng ating sa datang lakas, di ba? Dahil sa Navy o kahit sa mga sangay ng ating Army, tayo na ang gagawa. Malupit yun. The production approach not only supports job creation and skill transfer, but also gives the Philippines a greater role in regional shipbuilding. Once established, OCEA's local shipyard will serve both commercial and law enforcement maritime needs, fulfilling orders across the Indo-Pacific region. The Philippine Coast Guard is eyeing fast patrol boats between 30 and 35 meters long. OB-98 and FPB-110 models under consideration. The FPB-110 design, in particular, is similar to the Acero-class fast attack interdiction crafts, FAICs, used by the Philippine Navy. With these new patrol boats, the Philippine Coast Guard will have the capability to manage law enforcement, patrol duties, and safety missions along the nation's extensive coastlines. Once operational, these patrol boats will play a key role in enforcing maritime laws and responding to security incidents. They'll enhance the Coast Guard's reach, particularly in the tri-border area with Malaysia and Indonesia, reducing dependency on the Philippine Navy for littoral and maritime safety operations. Some boats may even be assigned to the Calayan Island Group for patrols around the contested South China Sea waters, bolstering sovereignty and law enforcement in sensitive regions. The NADA board approval also supports projects aimed at upgrading the Philippines' infrastructure, including flood control measures. These advancements reflect the Philippines' commitment to sustainable, resilient growth while reinforcing national security. With this latest approval, the Philippine Coast Guard is set to become a more formidable force, strengthening the nation's maritime presence and readiness across crucial maritime zones. For more updates on the project's progress, So yun, di ba? Good news na good news yan, mga idolo. Pero sana yung natin sa Japan, yung 5 na 97 meters na katulad ng Teresa Magpano for the Philippine Coast Guard, matuloy na. Kasi nga, di ba, plan ko parang wala pa ata na agreement or kasulatan regarding doon. So, plan pa lang. Pero may na sila, may parang kasunduan na rin, pero kailangan pa rin ng papel, di ba? Na agreement. And then, yung budget. Diba, parang tutulong din naman ng Japan na na maka-acquire tayo niyan sa pamamagitan ng unting-unting pagbabayad sa I mean, unti-unti nga yung pagbabayad para yun nga ma-acquire natin yung mga ganitong barko, di ba? So, yun, sana matuloy na yung 97 meter natin. Kasi syempre, huwag lang puro maliliit, di ba? Kasi kakayanin lang tayo yan eh. Kasi mga maliliit naman for offshore patrol vessel natin yan. Yung mga, mga malalapit na o maliliit na ating mga probinsya, di ba? Pwede nakakalat sa mga yan. Pero yung pag
pagkaharap na natin yung ibang bansa, ito kailangan malaking barko ang ipadala natin para matakot naman sila at mahiya naman sila sa kanilang ginagawa, di ba? Kasi kung maliit lang, sabihin, maliit ang barko nila, di ba? Ayaw natin yung mga yan. Bumay natin ng tubig. Ayaw, meron tayong Otomelara. Sila wala. Di ba? Yung ano nga natin, Teresa Magbano natin, binangga-bangga lang din kahit malaking barko na yan. At talagang walang takot pa rin sila eh. Pero yun nga, kailangan dumami pa rin ang mga malalaking barko natin ng ating Philippine Coast Guard. Kasi sila yung first in line sa ating pagbantay sa ating karagatan, di ba? So dapat kailangan ano din sila, equip din sila ng mga bagong kagamitan, hindi lang ating mga Navy. Di ba? Ang mga Navy kasi pang-gera na talaga eh, di ba? Yun nga, ang Philippine Coast Guard natin mas nangangailangan talaga ng mga makabagong kagamitan para nga sila kasi yung una magbabantay sa ating seguridad. So yan, abangan na lang natin guys kung ano magiging improvement nito na 40 patrol boat na i-acquire natin sa bansang France. So maraming salamat din sa France sa tutulong sa atin na dumami pa ang ating mga patrol boat. So again, maraming salamat kay PH Malaya sa kanyang video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa kanya, i-click yung notification bell at i-like po ang kanyang mga videos. And then lalagay po sa description down below ang kanyang full video na to, pati po ang kanyang YouTube channel. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel. Alam niyo ba, i-click niyo po yung notification bell at i-like po ang aking mga videos. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So dito na po tayong tatapos mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Bye-bye.